Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito pong batas ni dating Pangulong Duterte, ang Rice Tarification Law na sabi ko nga nung una, napakaganda naman ng batas na to kasi meron ditong parte na kapag ka nakalagpas na sa 10 billion na nalikom na halaga mula po sa tariff, yun po yung buwis na ipinapataw, ini-impose dun sa mga ini-import natin na bigas. Okay? Ang sosobra po sa 10 billion ay ibibigay sa mga magsasaka na meron pong lupain na less than 2 hectares. So para po 'yan dun sa RCEP, Rice Competitive Enhancement Program. Nakaka-receive sila ng mga heavy equipments, di ko lang alam kung gaano kabigat. Pero tulong po. Ngayon, eto ho naman pala ang nilikhang problema nito. Talaga namang kasi ho nung panahon na yun, no, background lang, nung panahon na yan, ng 2019, nagkaroon tayo ng problema. Panahon ni dating Pangulong Duterte na kung saan ang presyuhan ng bigas ay mga nasa 40 pesos, 30, ganyan. Ay pumalo ang presyo sa ibang panig ng bansa natin ng 80 pesos. Merong 70 hanggang 80 pesos ang presyo ng kilo ng bigas. Dahil sa kakulangan ng supply ng lokal natin. Dahil, ala, kulang na kulang ang suporta sa mga magsasaka. During the time of Pinoy, nagkaroon tayo ng kahit papano magandang performance, pero doon lang po sa Nueva Ecija. No? Tapos nito, hindi po na-maintain, hindi napalakas ng sumunod na administration hanggang pumutok na yung kakulangan sa supply ng bigas. Imagine, pumalo na ng ganong kataas ang presyo. Ngayon, kung titignan natin ito sa presyo ngayon, natin ipa-apply ito, papalo ang presyo na yan ng nasa 100 pesos up to 120 pesos per kilo. Okay? Kung sa kasalukuyang presyuhan, yung naging presyo ng bigas nung panahon ni dating Pangulong Duterte noong 2019. Now, eto pong si Cynthia Villar ay sumulat ng batas, ng panukalang batas na yan, yung Rice Tarification Act of 2019 na inaprubahan agad ni dating Pangulong Duterte na kung saan ang mga pribadong sektor ay pinalagwahan na nila na makapag-import na kayo. Pero may tariff, may buwis sa sinisingil, 15% pag kinuha nila doon dito sa may nasa Southeast Asia. Okay? Pero pag nasa labas ng Southeast Asia, non-ASEAN, ay may pataw po ito na nasa 30 up to 35 yata percent na buwis or taripa. Okay, so ibig sabihin, yung bigas na binibili natin hanggang sa kasalukuyan, ito po ay naka-inject yung ganoong kalaki. Kung di ako nagkakamali, ang bigas natin, may mga kuha tayo galing India. At meron din sa Vietnam. Meron din sa Thailand. Diba? So, malaki po. Ngayon, imaginein po natin kung wala pong taripa. Okay, yun ang ano nila PBBM eh. Tanggalin ang taripa. Naalala ko lang din kasi dati, 'di ba? Kung maalala ninyo, sinasabi ko, madali lang naman ang solusyon dito sa pagtaas ng presyo ng bigas eh. Kung gusto ng gobyernong pababain ito ng 15% up to 30% or up to 35%, madali lang. Tanggalin nila yung taripa at humanap ng ibang paraan kung saan magiging substitute para doon sa 10 billion na nalilikom nito. Kasi 10 billion, matik yan sa gobyerno mapupunta. The rest, sa mga magsasaka. Diba? Pero ang naging isang malaking problema palang dinulot nitong Rice Tarification Law ni Cynthia Villar at dating Pangulong Duterte ay inalis po ang kapangyarihan sa NFA na mag-angkat ng bigas. Pribadong sektor na lang. Etong si NFA, ang papel na lang nito sa mundo, tagabili ng bigas sa mga local farmers natin. 'Di ba? Ngayon, ito naman po, itinatrabaho ngayon
ng ating Senado at ng Kongreso maging ng ating Pangulo. Now, si PBBM talaga meron itong plano ngayon dito na para mapababa ang presyo. Dahil hindi basta-basta mahirap po talagang abutin ang 20 pesos. Hindi ako pabor doon sa itong kadiwa nagbibenta ng 20 pesos na kilo ng bigas. Subsidized po yan eh. Hindi yan na dahil po sa sufisyente ang supply natin. Subsidized yan. Okay ako sa pag-subsidy, pero hanggang kailan? 'Di ba? So kinakailangan po natin ay yung pang long term. Tama na meron tayong short term na remedyo, kaya nga remedyo lang, pero importante pa rin yung pang long term natin. Now, pakinggan yung ating presidente. Na po yung rice tarification law. I'm sorry? Masa-certify na po ba yung rice tarification law? Ah, as what? As urgent? Yes po, urgent po. Oo, actually, certify talaga yan. Ngunit, meron ng magandang usapan ng House at saka ang Senado, nakahanap na kami ng solusyon para makapag-import ang gobyerno para kaya natin pababain. Pagka mataas ang presyo ng bigas, magbibitaw tayo ng bigas, ang bibenta tayo ng mababa para sumunod ang merkado. So, kahit na well, I don't want to preempt the bicameral committee, but I think we have found a solution already. So that kahit papano, maybe the mechanism will be different from that which was proposed. But in the end, ang net effect pareho pa rin, makakapag-import ang national government. I don't know through which agency first. They will have to decide which is best. Siyempre, nagkikipag-ugnayan tayo. And I think we may have found a solution. And makikita natin that we will be immediately able to bring down the price of rice. Yun. Okay? Ang nababalitaan ko rito, maski na sa Congress, ay ibabalik po, no, i-reverse nila itong ginawa nilang batas. Ibabalik po ito sa NFA. Ako pabor po ako dyan sa NFA NFA na ang mag-import ng bigas. At NFA na din po ang dapat na mag-distribute ng bigas dito sa atin. 'Di ba? Sa mga palengke, kaya po nung araw. Pero dapat magkaroon din po tayo ng batas na napakahigpit. Yun na nga po yung Anti-Agricultural Smuggling Act. Pero hindi lang yun eh. Dapat po rito ay damay na mapatawa ng napakabigat na parusa at napakalalaking multa ang sino man sa NFA na makiging sangkot nagpapagamit diyan sa mga pribadong sektor, 'di ba? Ang nangyari kasi dati, kasabwat nila na binibitin yung supply. Etong mga pribado, mamimili na ng mga bigas galing NFA, pero hindi nababantayan ng NFA ito. Pababayaan na lamang nila na nakalabas na sa amin, bahala na yung private sector na magbenta sa palengke. Hindi na napapabayaan tuloy yung nagkakaroon ng existence ng mga kartel. Yun ang nagiging problema natin, yung mga rice cartel. 'Di ba? Na dapat po diyan sa rice cartel, pag nahuli yan, bukod sa kukumpiskahin at ipamimigay sa taong bayan, yung mga mahuhuli sa kanila, dapat po ang parusa diyan ay 10 doble ang penalty. 'Di ba? Tapos yung ari-arian pa, forfeit ito ng gobyerno. Oh, hindi forfeit kung hindi po kumpiskahin ng gobyerno bilang parusa, 'di ba? Pagtapos na malitis na yung kaso, then final na i-sequester na ng gobyerno. Dapat gano'n eh. Tignan ko lang kung meron pang taga-private sector, mga rice dealer o rice traders na papatol pa sa ganyan sa illegal na sistema. Dapat maging mahigpit. Tama nga yung sinabi ni Cynthia Villar, kailangan aksyonan ng presidente. Kasi kadalasan ang imahe ng ating gobyerno ng presidente ay nakasalalay sa presyo ng bigas. 'Di ba? Tama naman 'yun eh. Yan ang pangunahing kinakain ng mga Pilipino eh. Oh. While at the same time, palakasin nila yung mga magsasaka natin. Dapat po nga sa akin palagay dapat nagkakaroon ng gobyerno ng mga mega farm. I-convert yung mga malalawak na lupain into rice fields. 'Di ba? Tapos etong sa NFA,
Siya yung mga siwa o kung ano, mag-create sila ng isang bureau na yun ang tututukan yung mga pataniman ng palay. Mag-hire ng mga magsasaka, 'di ba, na walang mga sariling lupain kundi nakikisaka. I-hire nila para dun sa mga pataniman na yan kesa sa gagastos tayo ng bilyon-bilyong piso para i-subsidize ang presyo ng bigas para bumaba, 'di ba? Hindi ako pabor sa ganun. Mas mainam na kung tayo ay gagastos diyan, nag-create pa tayo ng trabaho. Mas maganda pa 'yun, 'di ba? Mag-convert ng malalaking lupain kahit na yan pa nasa upland, 'di ba? Gawa ng paraan ng magkaroon ng supply ng tubig. Parang mga taga-norte nga eh. Oh, 'di ba? Meron silang mga terraces, may mga supply ng tubig. Kung nagagawa doon, bakit hindi sa ibang lugar? Kailangan na po rito ng government intervention. Tama na para sa akin ang kaisipan ng mga tamad na sinasabi, ang gobyerno regulator lang yan kasi prone sila sa corruption. Hindi po sila magiging prone sa corruption if we implement the laws, 'di ba? Hardly. Kung ano yung titik ng batas, 'di ba Maureen, kung ano yung titik ng batas, yun talaga ang ipatupad nila, 'di ba Sir Carlos, Elmer, Rick? Ganun talaga dapat. Sabi nga dura lex sed lex. Oh, 'di ba? The law may be harsh, but it is still the law. Kung ayaw mong mabitay, kung ayaw mong maparusahan, ayaw mong magmulta ng malaki, get out of the kitchen. 'Di ba? Dapat ganun. Yung mga irrigation systems natin, ayusin. Dapat gano'n ang ginagawa ng ating ng ating Department of Agriculture at ng National Irrigation Administration na isa ring tamad, 'di ba? Dapat gano'n ang ginagawa. Kailangan dito ng presidente ano puntahan yang mga 'yan talaga at hindi lang umasa sa kanilang mga magagandang paliwanag. Dapat palagay ko sa panahon ngayon, kinakailangan ng presidente yung merong ah well, sana, mag-reach out sila sa amin na para mapuntahan itong mga lugar-lugar na 'yan, 'di ba, para talaga malaman, mai-vlog natin na ito ba ay meron ditong, gaano ang extent ng tulong ng ating, National Irrigation Administration, 'di ba? Yung ating Department of Agriculture, gaano yung extent ng, ah, tulong sa mga magsasaka, hindi lamang sa mga palay, basta 'pag agricultural, 'di ba? Ano ang ginagawa nila rito? Dapat na iko-content 'yan, eh. 'Yun ang kailangan, oo, 'di ba? At then yung mga kababayan natin hindi kasi po ganito, biktima, nakakahiya po sa mga Digonians, ha, na laging naka-reband tapos naghahanap ng etneb kada kilo na bigas, 'di ba? Kung hindi man maging etneb kada kilo, at least hindi na po sila mahihirapan na magsakripisyo ng pariband nila, 'di ba? Wala yan, nasanay sa ayuda. Hmm. Kaya kailangan dito pa rin talagang bulabugin 'to ng presidente. Ito kasi yung susi sa kanyang programa. Ano man ang iprograma ng presidente kung yung mga ahensya niya, 'di ba, merong isang hindi gagalaw diyan ng tama, bagkus puro ganda lang ng paliwanag, useless. Kaya dapat talagang magkaroon ng panahon diyan ng pangulo natin sa kanila. At, tignan natin kung paano tayo makakatulungan natin ang ating, pangulo, paano tayo makakatulong, kaming mga vloggers, 'di ba, para maparating sa ating pangulo. And for now, ako natutuwa ako dahil meron sa kanila sa Malacanang na nagmo-monitor sa mga vlogs natin. Nakikinig, hindi sa akin lang, halos lahat kami may nakikinig sa kanila. Oh, 'di ba? Sabi, walang pera daw diyan, Lods, import tayo para may pera. 'Yun na nga, 'di ba? Dapat yung mga kaya nga sabi ko bigatan ng parusa sa mga magiging kasabwat. Kasi ang NFA talaga naku, parang DPWH din ang NFA pagdating sa corruption. Kaya 'wag mag-aatubili na mag-kick out ng mga tao sa gobyerno. And shoutout kay Mark Ramos, sabi, baka sabihin na sa pang-apat na pag-aaksaya ng pera ng bayan.
hearing ni Bato. Okay.